Sa pagpapatuloy po ng tinatawag na oral argument sa Korte Suprema, tungkol po yan sa pagiging natural-born Pilipino ni Senadora Grace Poe. Kabilang sa mga natalakay ang posibleng maging diskriminasyon sa mga tinatawag na founding. Mga pulot ba kapag idineklarang hindi natural-born Filipino si Poe? Pero ayon sa COMELEC, pwedeng maremedyohan yan ng Kongreso. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Mike, pangatlong araw po ngayon ng oral arguments dito sa Korte Suprema. Patungkol po yan dun sa apela nitong si Senadora Grace Poe na baliktarin ng Korte Suprema yung desisyon ng COMELEC na nagsasabing o binabasura ang kanyang Certificate of Candidacy. Mahigit 2 oras tinanong ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno si COMELEC Commissioner Arthur Lim. Isa sa pinunto ni Sereno sa kanyang pagtatanong, walang nakasaad sa saligang batas na para matawag na natural-born Filipino, kailangan na nanalay sa iyong dugo, ang dugong Pilipino na nakuha mo sa iyong mga magulang. Sabi pa ni Sereno, pwedeng i-presume o ipagpalagay ang citizenship ng isang tao. Magyang Malolos Constitution daw at ang Philippine Bill of 1902 ay hindi raw nag-discriminate sa mga may dugong dayuhan. Meron din daw kaso gaya ng Spouses Ellis versus Republic noong 1963 kung saan binigyan ng citizenship ng korte ang batang si Baby Rose na inabandona ng kanyang mga magulang. Sagot naman ng COMELEC, Pilipino, oo, pero hindi raw natural born. Hindi rin daw dapat malimutan na ang kasong dinidinig ngayon sa Korte Suprema ay natatangi dahil patungkol ito sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Isa sa mga hinalimbawa ni Sereno ang kasong Texon versus COMELEC na isa rin sa basihan kung bakit pinayagan ng Korte Suprema na tumakbong Pangulo si Fernando Poe Jr. na ama ni Senador Poe. Punto ni Sereno, malawak ang epekto kung madedeklarang hindi natural born ang mga foundling at magmimistulan daw silang mga second-class citizen. Binasa ng Chief Justice ang mahabang listahan ng mga posisyong natural-born Filipino lamang ang pwedeng maupo. Pwede daw maalis sa posisyon ang mga foundling at yung mga retired naman pwedeng mawalan ng pensyon. Sagot ni Lim, kailangan magkaroon ng batas para matugunan ang sitwasyong ito. Dapat daw kasi maging mahigpit sa requirement kapag pinakamataas na posisyon ang pinag-uusapan. Sumunod, Mike, ipinunta naman ni Associate Justice Antonio Carpio na ang mga naturalized citizens daw, hindi lamang ang mga foundlings ay hindi maaring tumakbo sa national positions at hindi maaring humawak ng mga posisyong binanggit ni Sereno. Tanong niya kay Commissioner Lim kung ito daw ba ay discriminatory. Sagot ni Lim, hindi ito discriminatory. Dagdag pa ni Carpio, batas naman daw kasi ang nagsasabing ang mga karapatang iyon ay nakareserba lamang sa mga natural-born Filipinos at ito ay maaring baguhin ng batas din. Pinag-usapan din, Mike, sa oral argument kung si Senador Poe ay dating American citizen, pagbalik ba daw niya sa bansa, maibabalik din ba ang kanyang status sakaling siya man ay isang natural-born citizen? Sabi ni Sereno, sa transcript ng interpellation ng Dual Citizens Act, sinabi ni Senador Franklin Drilon na nababalik ang pagiging natural-born citizen ng isang tao. Sagot naman ng COMELEC, ang kanyang Filipino citizenship lang ang maibabalik at hindi ang kanyang pagiging natural-born. Punto naman ni Justice Antonio Carpio, requirement ng batas sa mga tumatakbong Pangulo na ito ay Filipino from birth. Ibig sabihin, yung pagka-Filipino mo ay hindi dapat napuputol dahil naging national ka ng ibang bansa. Sa pagdinig, sinabi ni Sereno na 166 out of 189 countries sa buong mundo ang nagbibigay ng citizenship sa mga foundlings. Pero sabi naman ni Carpio, meron daw kasing batas na pinasa ang kanilang Kongreso, samantalang ang Pilipinas ay walang ganitong batas. Punto pa ni Carpio, hindi nakasaad sa batas na tanging mga Pilipino lamang ang maaaring ipaampon. Ang mga foundling daw kasi hindi alam kung ano ang nasyonalidad pero nasasaklaw sila ng Korte ng Pilipinas dahil dito sila sa Pilipinas natagpuan. Mike, natapos ang pagdinig alas 7 na pasado at isa nga po sa ipinunto dito ng COMELEC yung kanila daw jurisdiction talaga doon sa kanilang pagkansela doon sa citizenship ni Poe at ang kanilang pagsasabi na hindi ito natural-born Filipino. At isa pa sa kanya ipinunto dito, kung sakali ba daw na ang isang Pilipino, isang kandidato pagkapangulo na hindi eligible, ay siya ay pinayagang tumakbo at hindi pabor sa kanya yung maging desisyon ng korte, baaring i-ignore lamang niya ang desisyon ng korte at baka daw mauwi pa ito sa people power, Mike. Yan muna ang pinakauling ulat mula dito sa Supreme Court. Ang tanong, mga kapuso, sa puntong ito, kailan ba magkakaalaman ano man ang magiging desisyon
Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.